Magandang gabi po. Welcome po sa programa nating ito na linawin natin. Masaya po ang buong sambayan ng Pilipino dahil sa naging matagumpay yung isinagawang national rally kahapon. Pero hindi maiiwasan, meron at meron talagang pupuna. Kagaya na lang yung mga napapanood ninyo sa social media. O partikular, syempre dito sa YouTube na sinasabi nila na akala ko ba yung rally na yan ay para sa kapayapaan. Bakit may mga politiko? Bakit nagsalita si Congressman Marcoleta? So pakinggan po natin mismo yung paliwanag ni Congressman Marcoleta doon sa kanilang programa sa Net25 sa ganang mamamayan. Mapanoorin po natin at pakinggan, mga kababayan. Well, dito siguro mauunawa na ng ating mga bylaw. Kasi yung, aywan ko ba, meron mo pa rin mga, kakaunti na lang naman to. Kaunti na lang. Ito mga bumabanggit na pumupuna. Hindi mo talaga mauubusin. Totoo, we cannot please everybody. Ika nga, no? Di ba? Opo. Pero sagutin na rin natin to. Baka para at least na may tama naman yung ilang mga followers nila. Akala pa namin walang bahid ng politika. Bakit nagsalita si Kong Dante dyan sa inyong napag-itipo na yan, prayer rally, di ba politiko si Kong Dante? Ganyan ang kanilang insinuasyon, Kong. Paano ba natin sasagutin yung punto nilang yun? Then, siguro hindi nila napakinggan kung paano ako in-introduce. Yan, tama po. Sana maging sensitive sila. Mm. O sana pinakinggan nilang mabuti. Doon po kanya, doon sa kawalan ng rule of law, ay ipapaliwanag po ng ating kapatid na abogado. Yeah. Si Kapatid Gul sa bala po yun. Si Kapatid Dante Marcoleta. Then, ang partisipasyon ko doon, hindi bilang congressman. Opo. Nandun ako sa tawag ng pamamahala. Opo. Ng pagkakaisa. Naatasan ako na ipaliwanag ko yung parte na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga proseso tungkol sa rublo sa batas. Oo. Iaambag ko yung aking nalalaman tungkol doon. At sa dami naman ng nag-commit na positibo, na kung i-discuss ko ngayon, baka tatlong araw hindi pa tayo matapos. Tama kayo, Kong. So, dapat nakita nila, hindi yung aking pagiging congressman. Kaya nga pati yung pagpapakilala sa akin, hindi man lang binanggit na congressman. Para maunawaan nila na ang participation ko doon bilang abogado. Opo. So, kung hindi pa nila maintindihan yun, kaya nga, bahala na po kayo. Ang naging topic na doon to, may usapin ukol sa rule of law. Yung pagkapatupad ng ang mga batas. Ipaki-expound nyo nga po, Kong, yung punto na, ang impeachment process ay nasa konstitusyon yan, nasa batas naman yan Bakit pa ang dating ba? Parang sinasagkaan ba natin ang impeachment process? Hindi ba binanggit ko ron, sabi ko, ang Iglesia ni Cristo kahit kailan hindi tutol sa impeachment. Yun, tama po. Paano mo tututulan ang isang mekanismo na nakasulat mismo sa saligang batas? Ang impeachment ay yung proseso na nakalatag sa saligang batas kung merong problema doon sa opisina ng isang tao na gusto nilang impeach. Maraming impeachable officer. Tama po. Ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang mga sa COA, ang mga miyembro ng independent commissions katulad ng COA, ng COMELEC, at saka ng Ombudsman. Yung Ombudsman at saka yung Civil Service. Civil Service Commission. Yung mga miyembro ng Korte Suprema. Malinaw po yung naging sagot ni Congressman Marcoleta ukol dito sa mga issue ng mga vlogger na napapanood po natin. Ano po? Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel.